Mga kasika po. Halos kompleto na yung mga wall nila na inasintadahan dito, ano? Mula dito sa unang palapag, pangalawa, pangatlo, hanggang dun sa mismong platform. Ito yung mga kasikat, yung mga steel box girders dito sa kaliwa natin sa taas. Dito in-install. Ayan o, meron pa nga dito. Dito nila binubuo, ayan o, pahaba. Kasi ito yung iba namang mga steel box girders. Ayan o, napakahaba na ito, no? Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Ang MRT-7 North EDSA Station ay opisyal na tinatawag na North Triangle Common Station o Unified Grand Central Station na matatagpuan sa kanto ng EDSA at North Avenue sa Quezon City. Ang giskawang hub na ito ay magkokonekta sa LRT-1, MRT-3 ang paparating na MRT-7 at ang Metro Manila Subway. Ito ay magsisilbing pangunahing transit hub na may mga koneksyon sa mga kalapit na landmark tulad ng SM North EDSA at Trinoma, pati na rin ang mga ruta ng bus at ang EDSA Carousel. Lokasyon at mga koneksyon. Address, kanto ng EDSA at North Avenue, Bagong Pag-asa, Quezon City. Mga koneksyon, ikokonekta nito ang LRT-1, MRT-3, MRT-7 at ang Metro Manila Subway. Malapit sa direktang konektado ito sa Trinoma at malapit sa SM North EDSA. Kumokonekta rin ito sa EDSA, busway sa pamamagitan ng EDSA Carousel at iba pang mga ruta ng bus. Katayuan ng konstruksyon, pagunlad. Kasalukuyang ginagawa ang istasyon at isang mahalagang bahagi ng proyekto ng MRT-7. Timeline ng proyekto. Ang proyekto ng MRT-7 ay umuusad na may mga update sa mga bahagyang operasyon. Mula huling bahagi ng 2026 hanggang 2027, tandaan, ang pagkumpleto ng istasyon ay bahagi ng pangkalahatang linya ng MRT-7 na sa kalaunan ay tatakbo mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ata umulan dito. Tingnan nyo. Hindi talaga centralized yung ulan. Ano? Merong lugar na binabayo ng malakas na ulan habang tuyong-tuyo naman. Inaaraw naman yung ibang lugar. Hindi siya centralized. Dati nung bata pa ako, pagkaintindi ko, pag umulan dito, lahat buong mundo yan. Pero mali pala ako. Mindanao Avenue to mga kababayan. Hindi kasi makadiretso dyan eh. Kailangan mo na mag-U-turn tapos bago bumalik ulit dito sa North Avenue. Parehas kayo, maglakad. Sa harapan natin yung North EDSA Common Station. Mga kasika po, halos
kumpleto na yung mga wall nila na inasintadahan dito, ano. Ayan, oh. Mula dito sa unang palapag, pangalawa, pangatlo, hanggang dun sa mismong platform. Ayan, may mga asintada na lahat na hollow blocks. Punta tayo tayo. Kaya makahinto dito sa gilid, ma-traffic. Doon lang pala matraffic sa mga papasok ng SM North EDSA parking. Kapag dating dito, ganun din dito sa pag-exit naman niya, traffic din. Ayan. Ito yung mga kasikap, yung mga steel box girders dito sa kaliwa natin sa taas. Dito sila, dito in-install. Ito naman yung mga, ayan o, meron pa nga dito. Dito nila binubuo, ayan o, pahaba. Dito pala nila ina-assemble. Tapos ito naman yung mga steel columns, magkabilaan. Ayan o, dito sa kaliwa natin. Nandito pala yung mga steel box girders. Ito yung mga steel columns. Hanggang dito po yun, yung stasyon ng North EDSA Common Station. Laking frame set na yan. So dyan nila install yan. May frame set na support yan, napakalaki. Kasi ito yung iba namang mga steel box girders. Ayan, napakahaba na ito, no? So ayan, nandito na tayo sa may SM North EDSA Garden. Ayan naman yung concourse sa harapan natin. Mula dito sa garden, patawid dito sa kaliwa, Save More Emerson Building po yan. Ito yung viaduct ng LRT1, yung steel viaduct na to. So ito yung magiging rail track nya. Yung nandun naman na konkreto sa tawid, ayan naman yung turn back guideway na MRT3. So ito yung mobile crane na nakikita natin pag nag-update tayo sa kabila sa West Avenue. So meron pang mga steel box girders na nandito ngayon, bali 5. Yan. Tapos yung mga nandoon sa loob dati na may mga takip pang lona, nandoon sa ilalim ng North EDSA Common Station, naka ano na, isang hilera. So doon pala siya ina-assemble kasi kulang yung espasyo dito, masikip, lalo na nandito yung iba nilang mga heavy equipment. Ayan. Tapos naglagay sila ng frame set doon, yung malaki at gawa sa I-beam. Nilagay dyan sa pagitan ng dalawang coping beam, yung mga columns na yan. Kasi pag in-install nila mga kasikap yung mga steel box girders, so ayan po yung magiging suporta niya. Kasi masyadong malayo yung distansya ng bawat spad. So kailangan nila ng support yan sa may pagitan ng dalawang columns na yan. Baka hindi natin alam o tiyak yung disgrasya, di ba? Malay natin, bigla na lang maputol o ganun. Wala namang nangyayaring ganun sana. Pero ang disgrasya kasi walang pinipili yan eh. Yung inalam natin na napakatibay sa disgrasya, bigla na lang, nasusurprise na lang tayo. So ganun. Kaya mayroong frame set doon na malalaki, gawa sa I-beam. So suporta po yan dyan sa gitna ng dalawang columns. Dyan sa isang span pag nag-install na sila ng mga steel box girders. So hindi na tayo magtutuko doon na lalapit kasi wala tayong maparkingan dito. Ito, may mga naka-sign. Baka mamaya matowing yung motor ko. So wala na nga akong pambayad sa motor ko. Magbabayad pa ako sa City Hall ng QC. So hanggang dito na lang mga kasikap. Magandang gabi po. God bless. Ulatan ko lahat ng mga